Full side. Good day guys, welcome sa ating channel. So sa mga mag-aabang, ayan na yung ating bagong R&B. Acoustic night sila eh. Dito tayo sa Central Park Reef. Dito yan sa pusod ng Olongapo City. Dito yan sa Barrio Barreto. Tie up natin itong hotel na ito. Tayo lang ang kinukuha dito ng marketing nila. So bumaba din ang aming Mini Pearl. Bago lang din ito. Mini Pearl, ang aming bagong R&B na 10W18 EFX, ang aming power distribution box. Nagka-problema ito nung nakaraang event, nagkanda sunog-sunog. Ang suspect ko hindi lang ito na itusok ng maayos, kaya umusok yung mga kupo at nirekta na lang. Nangihinayang lang ako kasi ang haba masyado ng ginupit niya. Sayang, tinitipid ko nga ito, kaya meron akong mga dugtungan na THHN na cable para hindi ka putol ng putol dito. Kaya meron akong pandugtong dyan. So nagkaroon ng incident nung nakaraan. Nagkaroon ng loose connection dito papunta doon sa power distribution box, kaya nasunog at kinalas nila, nagrekta na lang sila. Mamaya ayusin ko yung mga yan bago namin idugtong. Nagbababa muna kami ng mga gamit. Ito bago ito, pero hindi Stormy yan ang laman yan. Wala pa sa plan bumili niyang Stormy na yan sa ngayon. Ang laman nito ay amber white na Lumilights. Sabi ko naman sa inyo, ito ang the best brand talaga pagdating sa frontal. Amber white na Lumilights 60x3. Wala akong ipagpapalit na ibang pang frontal kundi itong amber white ni Lumilights na talaga namang napakaliwanag at talaga namang napakataas ng presyo. Kaya ayan, dalawa muna yung binili ko additional. So sa susunod dalawa ulit. Okay? Ito papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung matagal nang nire-request nila na i-vlog ko yung loob. Gustong makita yung loob nito, pero kumbaga parang ano ko kasi ito eh, paano ko ba sasabihin? Pagsabihin naman ng iba, madamot ako at ayaw kong ipakita yung loob. Well, basic ano na yan eh. Kung may background kayo sa electrical o may kakilala kayong mga electrician, pwede kayo magpatulong. At least makita nyo yung layout ng mga breaker, outlet, yung design, sukat. Ayan o, ganyan lang ang sukat nyan. Patayo siya, kaya maraming naiengganyo dito sa distribution box ko na to. So mga extension namin, mga mic namin, yan, Joson at saka Kevlar ang mga mic namin. Ang gamit naming front of house ngayon ay itong audio center na SA315. Pinagawan ko na ng bag ito kay Sir Obet kanina lang, kasi mag-uumpisa nang magkaroon ng tuklap yan. Yun ang disadvantage ni audio center, napakadaling matuklap ng kaha. Kaya hanggat maaari from day 1 bilan nyo na kagad ng padded bag or tour case. Mas prepare ko ang padded bag kasi sayang yung bigat. Malaki nito, mas malaki ang kakaining weight pag ginawan mo ng tour case. So padded bag ang prepare ko. Tapos yan, box din natin itong aming bagong DI box. Wala siyang brand, kaya sinubukan ko siya. Halos kapareho siya nung Top Pro na DI box na ginagamit namin, kaya tinry ko siya. Nung dumating ito, nagulat nga ako. Mas maganda pa yung box niya kaysa doon sa binili kong mga nauna. 560 lang yan online, Lazada, Shopee. Kaya tetestingin namin mamaya tayo. May acoustic kami, so para ma-review din natin. Ito yung aming venue, tabi lang ng pool, tapos ayun na yung dagat. Ito yung pinto palabas, tapos dito na kami nag-boat. Isang tayo lang ng ilaw. Masikip yung venue, kaya i-workout namin. So nagamit yung aming hindi ko na ipakita kanina yung aming
patch cable. Para siyang mini snake pero wala siyang wala siyang box. Magkabilang dulo ganito siya. 15 meters ito. 15 meters ito na quantum, 8 channel. 3 returns, 5 send. Tama ba yung sinabi ko? 5 input, tapos pang mainline yung tatlo. House, sub, auxiliary, tsaka limang input. Okay? So, dun sa kabilang dulo nito, ganyan din siya. So, imagine niyo na lang snake siya na wala siyang box. So, ang bili ko nito is 7.5 kay Quantum. Tapos, ito yung aming RMB na 1018 FX. So, po-program muna niya dito dahil naiwan ko yung dalawang T-bar. So, almost done naman na kami. Almost 80% done na kami. So, kunin ko muna yung dalawang T-bar habang nag-aantay, magpo-program na siya dyan. So, ganun i-maximize yung oras. Ito, mag-fix kami ng mga kable mamaya. Uuwi ako, kukuha din ako ng tape. Meron kaming royal cord doon. Natanggal na naman yung karton doon. Kaya sabi ko na ayaw ko siyang ilagay dito. Bin, pakibalik yung karton ng kable. Natanggal na naman. Ayan na. Pinaglalaroan na ni Michael yung mga ilaw. Buti na lang indoor kami kasi kumikidlat-kidlat. Ang lakas ng... Ayan na yung ulan. No? Halos papalapit na dito yung ulan. Buti na lang indoor kami. Kaya lang dito... Nagsabi na ng maaga yung maintenance na pag umuulan daw, umaagos dito papunta doon. So pagka ganoon, mag-safety na tayo. Itaas na natin lahat ng outlet at connector. Ito yung ating kliyente ngayon, Frabel Foods. Mga sila, mga frozen processed meat products sila. Ayan, sa mga outlet natin nakataas na. So kahit mabasa ito, wala nang problema. Mga cable naman yan na walang dugtungan. Etong power supply nila, tinaas na rin namin yan. Tapos ito kaya may ganyan, medyo nakaslant yung sahig, kaya kinalangan ko na lang ng kahoy. So ayan, audio center na SA315 itong aming frontal ngayon. May nakaredy kaming isang monitor kasi merong acoustic mamaya. Ayan si Kuya, si Manong, dalawa sila. Gitara lang ang input at saka isang laptop. So meron tayong 3 per side ng RMB natin na bago, RMB M series na 10W18EFX ang model. Meron tayong 8 niyan, bagong bili natin. Ayun yung dalawa sa baba. Okay? Gusto ko kasi tatluhan sa sa light stand. Mas nagagandahan ako sa combination ng tatluhan kesa sa apatan. So ang ginagawa ko, imbis na dito ko siya ilagay, zinizip tie ko siya doon sa gitna. Okay? Since nakapatong naman yan, yung bigat nasa T-bar, aalalay lang yung zip tie. Okay? So ganyan siya. Actually medyo umusog yung ilaw ko sa sulok. Gusto ko sana medyo nasa gawing to. Kaya lang nag-iba yung posisyon ng backdrop nila. Kaya ayan, nag-adjust yung aming ilaw. Hindi pa makapag-setup yung banda dahil may program pa. Baka kasi ipatanggal din ulit mamaya. Kahit itong isang speaker namin nakasulok. Nagtago siya dito sa nilagay na ito para daw matakpan yun. Pero ang laki ng kinaing space kasi. Yun nga lang hindi na natin mag-shoutout na. Tapos ang ating frontal, sobrang lakas ng Lumilights talaga. Nakababa lang sa power ang 6 na yan sa 100. So yung 255 na maximum power nakalagay lang sa 100 lahat yan. Kasi sobrang lakas. Masisita tayo ng kliyente, mabubulag talaga sila. Ganun kalakas malakas si RMB maganda yung liwanag niya, wash at masarap sa mata yung kulay niya. Pero sa power talagang powerful si Lumilights. So dito sa booth namin, ang setup namin as is naman, lagi nyo nakikita yan, Mackie DL1608. Meron tayong 4 na input para sa acoustic. Yung isa, kasi 5 tong input ng mini snake ko yung isa
ginamit namin sa ilaw. Ayun, no? Ginamit namin sa ilaw papunta dito. Tapos yung dulo nito nandoon, tapos nakalink to, nakalink dito, nakalink doon sa taas. And then naka-separate line ito, dito naman siya pumasok. Yun ang kagandahan pagka maraming input yung DMX controller natin. Itong laptop natin medyo luma na to, pero mataas ang specs nito kaya mabilis siya. Joson mount Mount Alps ang gamit namin ngayon. Bihira ko ilabas ito, mahal kasi dahil mamaya mabagsak na naman ito, kaya bihira ko siyang ginagamit. So ngayon gagamitin natin siya. Pero mga host ang gagamit nito. Wired ang gagamitin ko doon sa mga singer natin doon. Numark DJ2Go 2 Touch. Naghahanap ako ng isa pa nito. Mahilig ako mag-abang ng mga second hand na halos brand new pa. Malaki yung natitipid natin pagka ganoon kasi. Pag dalawang setup at wala sa akin si Jay, so kailangan ko ng isa pang ganito kaya nag-aabang ako. Pag may makita kayong ganito, timbre nyo naman sa akin. EBL. Meron akong bagong dating na EBL. Nag-order ulit ako. Nakakatuwa dahil ang daming pinadalang free ni EBL sa akin. Order ako ng 8 pieces, may pinadalang 12 pieces na disposable naman na pwedeng gamitin sa mga remote, ganyan. At yung ating mini pearl na bright light. Ito yung bagong bili kong DI box. Generic siya pero ang ganda. Parehong pareho dun sa Top Pro. Walang pinag-iba. Talagang may bakanting space siya dito para lagyan ng branding nung mga interesadong magpagawa ng ganito sa factory. So ito, mukhang direct sa factory ko na order, mas mura, 560 lang ito. Ang bigat niya, bakal. Pulido yung gawa, ang ganda nung printing niya, oh. Maayos yung pagkakaskro, walang mga magagaspang na part. Ganda niya. So tignan natin kung ano ang performance niya. So takip nung distribution box ko to. So ito yung dulo nung snake, yung mini snake ko. Ayan na yung dulo niya. So hindi ko na pinalagyan ng box para mas mura. So para siyang mahabang patch cable. Tapos yung numbering niya nasa nasa cable mismo. Ayan. Ayan. Meron daw siyang effects board. Rekta na yung gitara niya. Okay, so from here PL to PL, malapit lang naman sa stage. Sana umabot. Yan ba yung pinakamahaba natin? PL to PL yung tinusok niya. Sige, kuya. Tapos ito sa laptop niya. Sa laptop sa channel 4. Kasi sila, sequencer. Duo. Dalawang outlet. Ayun pala meron. Sige po. Sa laptop at saka sa Number 4 ba to? O 4. Yan yung sa laptop. Paghiwalayin mo. Ano ba ito? Yan po yung Ito, saan galing to? Sa speaker? O ilayo mo para pag dumukot sila, hindi nila magugulo lahat. Gitara. Tapos itabi mo dito yung sa laptop. Yan. Tapos yung 1 and 2 sa mic. Pero pagagamitin ko ng wireless yung isang vocalista. Pero yung sa gitarista bin, dito mo kunin. Bigyan mo siya ng wired mic. Number 2 mo. Sa number 2 mo kunin. Tapos si mic stand mo. The enthusiasm of selling properly, collecting also the receivables, of course.
working break kami. So, sabay na sa program, yung dinner namin, binigay na. Because this night is for you and for all the winners tonight. Congratulations. Ganyan dapat ang kulay ng tao sa harapan, natural. Dahil yan sa amber white nating dalawa. I am very, very grateful for all the help that you give day in and day out. So, congratulations to all of you. Lumayo muna ako ng konti at ano ka nga naman ang hirap timplahin ng mic pagka sa ulo yung hawak ng singer, no? Hindi ko maintindihan kung bakit sa ulo nila hinahawakan yung microphone, no? Ituro nyo ito sa mga kakilala nyo na gumagamit or gagamit ng mic. Wag hawakan sa ulo dahil napipigilan yung pag-pick up niya ng sound. Magiging kulob yung sound at magkukos ng feedback. Hindi namin mapapaganda, no? Ang tawang paghawak ng microphone ay dun sa katawan. Okay? Ayun na nga, naligo ng Sunmig Light yung aming mini pearl. Pagka ganitong inuman yung event, minsan hindi maiiwasan pero nakakainis yung ganoon. Kaya kailangan alisto kayo. Nakita nyo naman na yung lalaking nakapolo na gray na sayaw ng sayaw, hindi lang natin na videohan. Winasiwas niya yung Sunmig Light sa taas ng mesa. Napailing na lang din yung ibang mga kasamahan niya na sobra na sa alak at nag-enjoy na sa tugtugan. Kaya ayun, humiga sa mesa, tumayo at bino-thumbs up yung Sunmig Light. May konting natira, iwinisik-wisik niyang ganun, umabot sa mini pearl yung alak. So pagka ganun, dapat alisto kayo na matakpan ma-cover yung mga equipment natin, or else mas malaking damage yung mangyayari. Siyempre pagka ganun, kakausapin natin ang kliyente or ang venue, sino man yung kumuha sa atin, na pagka ganun may mga instances is liable yung may gawa nun sa mga damage ng mga equipment. Kaya mahirap, hindi masaya, masarap at mahirap ang ganitong hanap buhay. Kaya minsan tatawanan mo na lang, ang dami mong experiences, maganda o hindi magandang experiences sa ganitong event setup, no? Pero ganun pa man, tuloy-tuloy tayo. Nakaligpit na kami. Nakalimutan ko mag-closing kanina. Nag-aabang na lang kami ng jeep para masakyan ni Alvin. Madalas doon kami sa 6th floor. Doon 6th floor. O, bilhin na yung jeep. Uwi na si Alvin. Hiwa-hiwalay na kami dito. Yan. Jeep siya. Pabalik siya ng Olongapo proper. Kami ni Michael ang madalas na naiiwang magkasama. So, salamat sa pagsama nyo sa amin sa event na to. Pagka mas i-vlog natin yung mga ilaw natin na RMB. Sa ngayon, nagustuhan namin siya. Maganda yung liwanag sa mga usually na kung ano yung mga event namin dito halos araw-araw. Maganda yung performance niya para sa mga ganong setup. Pero kung malawak masyado ang venue nyo at malayo yung pwesto ng ilaw sa stage or sa kung ano man ang iniilawan nyo, suggested ko pa rin yung Lumilights kasi mas malayo talaga yung tapon ng ilaw ng Lumilights at saka mas powerful siya pagdating sa intensity ng liwanag niya. Pero yung RMB wash siya, kalat yung liwanag niya, talagang
magkukulay talaga yung venue lalo na kung naka-haze kayo. Tsaka madami siyang effects dun sa mismong ilaw na pwede nyong paglaruan. So mas pag-aaralan pa namin at ma-share namin sa inyo kung ano yung mas magagandang features ni RMB18 10W18EFX ang model niya. So hanggang dito na lang. Hopefully bukas ma-vlog ko ulit yung event namin. Marami pa akong ini-edit na photo kaya hindi magtuloy-tuloy yung pag-vlog ko, pero hindi natin pwedeng itigil dahil ang dami naghahanap at saka para sumahod ulit tayo. So hanggang dito na lang, uuwi na kami at bukas 2 event kami.